Of course, napakahirap din pong tanggapin para sa aming magkakaibigan na wala na po si Abet Viñegas. Ang Baguio City, tinawag itong sentro ng edukasyon at summer capital of the Philippines dahil sa likas nitong lamig at magandang klima. Dito rin ay naging tahanan ng Banaag 94. Sa bawat taon, ang Banaag 94 ay nagsasagawa ng pagtitipon upang alalahanin ang kanilang kabataan nung sila ay nasa high school pa. Sa kanilang grupo, sari-saring gimmick ang masasaksihan sa kanilang magbabarkada. Ang kanilang magagandang pinagsamahan, banda rito, banda roon, ang hindi matawarang kasiyahan at sayawan ng mga magkakaibigan. Ngunit sa muling pagkakataon ay muli silang pinagbuklod sa di inaasahang pangyayari sa pagpanaw ng isa sa kanilang kaibigan. I'll make a wish for you and hope it will come true. The night will just be kind to such a little man. And if you lose your way, then back on yesterday. Remember me this way. Remember me this way. Isang araw, sa grupo ng mga riders na tinawag sa pangalang Zip Motorcycle Group, kung saan kabilang si Abet Viñegas sa kanilang samahan. Alas 11:30 ng umaga, June 3, 2012, isang di inaasahang balita mula sa programa ng TV Patrol Northern Luzon ang tila yumanig sa kanilang grupo. Sa iba pang balita, isang patay at isang sugatan sa salpukan ng motorsiklo at SUV sa Naguilian, La Union. Nagbabalik sa report, May Cornes. Alas 11 ng umaga noong Sabado, nagsalpukan ng motorsiklo na minamaneho ni Emmanuel Diaz, 24 anyos, at SUV na minamaneho naman ni Victor Aspiliaga, 63 anyos, sa tulay ng Barangay Risbuan, Naguilian, La Union. Base sa report ng Naguilian Municipal Police Station, dahil sa lakas ng ulan, nawalan ng kontrol si Diaz at nadulas ang motorsiklo. Sakto namang paparating ang SUV ni Aspiliaga. Sa lakas ng salpukan, agad binawian ng buhay ang angkas ni Diaz na si Abet Viñegas, 35 anyos. Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Diaz at naputol pa ang isang daliri. Nakita ko yung motorcycle na mabilis ang takbo. Umuulan pa yun Umuulan. Tapos nag-skate siya. Di nakahinto na ako ganyan. Dumiretso sa akin in split second lang Hindi ko na alam kung paano nangyari yung sa babae. Basta bigla na lang sumalpok na lang sa sasakyan ko. Ayon sa mga investigador na Naguilian Municipal Police Station, di pa matiyak kung ang driver ng motorsiklo ang sasampa ng kaso o ang driver ng SUV. May Cornes, Patrol ng Pilipino. Kaibigang Charlie, ano po yung naging impact sa inyo sa Banaag 94 sa pagpanaw po ng inyong kaibigan na si
Abet Viniegas. Si Abet Viniegas po ay naging isang mabuting kaibigan po para sa aming batch 94. At of course, napakahirap din pong tanggapin para sa aming magkakaibigan na wala na po si Abet Viniegas. Actually, nagulat lahat ng grupo ng Banaag. Sa tuwing nakikita ang magbabarkada, ay hindi nila maihalin tulad sa iba ang katuwaan at samahan sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit sa muli nilang pagkikita sa Resurrection Church, kung saan nakahimlay ang labi ni Abet Viniegas, ay hindi naging madali ang pagtanggap nila sa sinapit ng kanilang kaibigan. Ang isa sa kanila ay halos hindi malapitan ang labi ni Abet dahil sa matinding pagdadalamhati. Ang iba naman sa kanila ay halos hindi mapatid ang luha sa pag-alaala sa kanilang naging nakaraan. Tungkol po doon sa di inaasahang pangyayari sa kanya sa kanilang grupo ng motorcycle group. Para sa inyo, meron po bang masisisi dito o tungkol sa kanyang pagkadisgrasya? Sa panig niyong as Banaag 94 sa grupo niya, ano po yung masasabi niya tungkol doon? Sa point of view ko, hindi ko rin masasabi na mayroon tayo masisisi dahil isang aksidente rin na nangyari. Although, meron din pagkakamali na nangyari, kaya nangyari yung aksidente niya. Pero, tapos na lahat. Kaya, maaaring pabayaan na lang natin na rest in peace yung kaibigan natin at isettle na lang natin at mga hidwaan o kaya mga sama ng loob. Kasi tapos na lahat. How do I say goodbye? Noong June 6, 2012 ay payapang naihatid ang kanyang labi sa kanyang huling hantungan sa Beyond the Sunset. Dito ay tila naghalo ang tensyon at labis na pagdadalamhati ng kanyang lola na si Grace dahil siya ang nag-alaga sa kanya mula sa kanyang pagkabata. Maging ang pagdadalamhati ng kanyang mga anak na si Jelisa at Jamuel Parrocha. It's so hard to say goodbye to yesterday. Siyempre, bilang kaibigan, nawala ka agad, abruptly, mahirap tanggapin yun kasi